Amen. Praise the Lord. Punin po ating dakilang Diyos. God bless po sa beloved children na ating mga pastor sa handog na awitin para sa ating dakilang Diyos. Tayo po minamahal ay dadako na po sa napakahalagang bahagi po natin po malagawain ng pakikinig ng bansal ng Diyos. At akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Brother Boy Kaluyan. Amen. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating MC, beloved Greg. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan at karangalan ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At patuloy po natin inaalala mga di malilimutang aral ng ating beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida at gayon din sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nagpapaabot din po kong taas pusong pagbati sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang na ating beloved pastor, sa ating mga minamahal na mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin dito sa dako po ng Olongapo City, sa ating mga kapatiran sa Ibayong Dagat, sa mga nanonood po sa atin dyan sa Canada, sa California, sa mga kapatiran natin na nasa Saudi Arabia, lahat po ng mga minamahal natin mga kapatiran, na sinusubaybayan po ang ating banal na gawain. Maligayang panonood po sa inyo, naman pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon, saan man po kayo lugar na naroroon. Kindly, naman manalangin po muna tayo, pang minsan pa tayo po'y samahan at pagpalain ng Diyos ang inyong mga kahilingan, ipagkalob ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal sa pamagitan po ng pananampalataya natin sa banal na salita ng Diyos. Iniling po tayo po'y manalangin, makiisa po tayo sa panalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, minsan pa, malapang nun humingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa mga kamalian, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala na yung banal at sagradong salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig. Saga ng akin wala po akong magagawa. Malapang noon, bigyan mo ng pangunawa at pananampalataya ang mga nanonood, mga nakikinig, lalo na po sa mga may taglay na karamdaman. Pag-imalaan mo po sila bago matapos ang banal na programang ito, Panginoon. Umaasa po kami sa dakilang kapangyarihan, dakilang Diyos, at aming inaangkin na po ang katugunan namin panalangin. Sinasaway namin ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin pong ating pinakamamala po naman minamahal kindly. Basahin muna natin ating dalawang pambungad na talata dito sa Titus 2:13 dito sa Isaiah 25 verse 9. Dito po sa Tito, Kabanatay 2, Talatay 13. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dito po sa Isaiah chapter 25 verse 9. At sasabihin sa araw na iyon, narito, ito'y ating Diyos, hinihintay natin siya, at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinihintay siya, tayo matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Amen. Minamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating eagerly awaiting our hope. Ang pananabik na naghihintay sa ating pag-asa. Alam nyo, minamahal, tandaan po natin ito. Ang pinaka-signs o pinakatanda na tayo po'y karapat dapat sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, na anytime bumalik ang ating dakilang Diyos, makasama po tayo sa rapture. Ang isa sa pinakapalatandaan na mararamdaman natin hanggang ngayon ay yung tinatawag na pananabik. Magkakaroon po tayo ng pananabik. At yung pananabik na yan, hindi po mawawala yan, minamahal. Hanggat handa ka, hanggat ikaw po minamahal ka, dapat makasama sa rapture, hindi nawawala yung pananabik. Ngayon, ang signs na ikaw naman po minamahal ay nagkukulang na, ang signs minamahal na hindi ka nakarapat dapat sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, nawawala na po yung pananabik. Nawiwili na po tayo sa gawaing makasanlibutan, at minsan mga minamahal, hindi na po natin nagagawa na makadalo sa banal na gawain. Kaya nga, ang sabi po rito mga minamahal sa talatang nabasa po natin, looking for the blessed hope
and the glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ. Hintayin nating mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi po ng pangalawang talatang binasa po natin, lahat po ng mga karapat-dapat sa rapture, lahat ng karapat-dapat na sumalubong sa pagparito ng ating mahal na Panginoon, sila'y nasasabik. Sila po, maminamahal, ay talagang inaasahan po nila, kapanapanabik para sa kanila ang pagbabalik ng mahal na Panginoon at hindi nagbabago yun. Kahit tumagal pa ng 1,000 taon, kahit tumagal pa ng 100 taon, hindi nawawala yung pananabik, maminamahal ng isang mananampalataya na handa sumalubong sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, sasabihin sa araw na yun, narito, ito'y ating Diyos, sinintay natin siya. Ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating inintay siya. At tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Ha? Kaya nga, ito po yung mga signs na ikaw po, maminamahal, ay handa sa rapture. Ikaw po, maminamahal, ay karapat dapat na makasama sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ikaw ay matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Ibig sabihin, hindi mo mawala yung pananabik mo, maminamahal, sa pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi maraming mga Kristiyano, maminamahal, na pagkatapos po, maminamahal ng kalang pananampalataya, pagbilang ng ilang taon, pagbilang ng 10 taon, 20 taon, mga minamahal, nawawala na po yung tinatawag na pananabik. Kaya dito po, maminamahal, how to be sure that you are with Christ in rapture. Ano yung pinakapatunay, pinakapalatandaan na handa ka sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tinatawag na rapture? Ano po yung mga signs? Unang-una sabi ng Biblia, excitement. Excitement. Nabasa po natin, maminamahal, sabi rito, ililigtas niya tayo. Ito ang ating Panginoon Diyos na ating inintay. Tayo'y matutuwa, magagalak sa kanyang pagliligtas. Ibig sabihin, excited sila. Yung mga mananampalataya rito na naghihintay sa pagbabalik ng malapang, imagine, maminamahal, ito pong Isaias, nung isinulat po ito, 7 years ago, maminamahal, bago po dumating yung bagong tipan. Bagong tipan, bago dumating yung bagong tipan, ito po yung 7 years na isulat, yung sulat ni Isaias. At kung ikukwentahin pa, maminamahal, 700 years hanggang sa kapanahonan natin, mahigit 2,000 taon sa panahon natin ngayon. Ibig sabihin, mahigit 2,700 taon. Maminamahal, itong talatang ito nakasulat sa Isaiah 25 verse 9. Pero maminamahal, hindi nagbabago yung panuntunan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ang karapat-dapat sa pagsalubong sa pagbabalik ng mahal na Panginoon ay dapat po, maminamahal, ay laging nagagalak, lagi pong nananabik, nagiging panapanabik para sa kanila ang tinatawag na rapture. Kasi pag nawala na yung pananabik mo, maminamahal, sa rapture, malalamig ka na, hindi ka nadadalo. Minsan, maminamahal, mas magiging priority mo yung trabaho. Kaya kung mababasa po natin dito sa Psalm 63 verse 1, ang pinaka-signs, maminamahal, na ang mananampalataya ay handa sa pagsalubong sa mahal na Panginoon. Ang unang tanda ay yung excitement. Sabi rito sa Psalm 63 verse 1 at Lucas chapter 21 verse 38, basahin po natin yung talata. Dito po sa Awit, Kabanatay 63, talatay 1, O Diyos, ikaw ay Diyos ko, hahanapin kitang maaga, kinauuhawan ka ng aking kaluluwa, pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Dito po sa Lucas chapter 21 verse 38, at ang buong bayan ay maagang pumaroon sa kanya sa templo upang makinig sa kanya. Amen. Ito po, maminamahal, ang pinaka-signs na tayo po ay handa sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Excitement. Sabi po ng banal na kasulatan, O Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauuwawan ka ng aking kaluluwa at pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uwaw na lupa na walang tubig. Kung paano po, maminamahal, nananabik po ang isang usa, maminamahal, sa tubig,
sa malamig na tubig, maminamahal. At sabi ng banal na kasulatan, yun po ang damdamin ng isang mananampalataya na handang sumalubong sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Nandun yung tinatawag na excitement. Nandun yung tinatawag na pananabik. Katulad po ng mga unang mananampalataya noon, mga minamahal, ang buong bayan ay maagang pumaparoon sa Kanya, sa templo upang makinig sa Kanya. Maaga. Hindi po maminamahal na matatapos na yung banal na gawain tsaka lang tayo pupunta. Maraming mga mananampalataya talagang minsan maminamahal sinasadya nila na preaching na tsaka sila dadalo. Minsan sinasadya nila maminamahal yung nagkakamayan na, yes, I love you with the love of the Lord na. Ang importante, nakita daw sila ng kapatiran na dumalo. Pero hindi po tao pinaglilingkuran natin. Kaya nga, mga minamahal, tandaan po natin, ang isang mananampalataya na talagang hindi nagbabago na sila po, maminamalay karapat dapat sa rapture, meron silang tinatawag na excitement, kapanapanabik para sa kanila, ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi buong bayan ay maagang pumaparoon sa Kanya sa templo upang makinig sa Kanya. Kung idadagdag natin sandali itong mga gawa, Kapitulo 2, talatang 46 hanggang 47, maminamahal, makikita nyo, maminamahal, lahat ng mga mananampalatayang nauna sa atin, kahit hindi nangyari sa kanila yung rapture. Pero makita nyo, mababasa nyo po natin, kung mababasa po natin ang Acts, chapter 2, verse 46 and 47, makikita nyo po, maminamahal, kung gaano sila kasabik, maminamahal, dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin yung dalawang talata, Gawa 2, 46 at 47. Dito po sa Gawa, Kabanatay 2, talatay 46 hanggang 47, ganito po ang pagkasabi. At araw-araw, sila'y nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Sa 47, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at dinadagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. Ganun sila kasabik, maminamahal, araw-araw. Wala pang freedom of religion noon, maminamahal, talagang inuusig po sila. Sila po, maminamahal, ay ikinukulong. Sila po ipinapakain sa leon. Sila ay ginagawang lampara, sinusunog po, maminamahal, pero hindi po naging hadlang sa kanila yung pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, araw-araw silang nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan sa puso. Kaya naman ang resulta ng kanilang kapanapanabik na paglilingkod, araw-araw, maminamahal, ay nagdaragdag ang ating mahal na Panginoon ng mga kaluluwa. Araw-araw nagdadagdag. Kaya nga paano tayo makakahikayat, maminamahal, ng mga hindi pa mananampalataya na sila'y makadalo kung tayo mismo walang ganang dumalo. Kung tayo mismo hindi sabik dumalo. Kung tayo mismo, maminamahal, araw lang ng linggo, huli pa tayo kung makarating sa gawain. O minsan, maminamahal, ay hindi natin binibigyan ng importansya yung ating pong pagsamba. Katandaan po natin, maminamahal, kailangan ibalik natin yung tinatawag na excitement. Kung paano po, mababasa niyo po, ito pong si Zacchaeus. Kung paano si Zacchaeus, maminamahal, ipinakita niya yung kanyang kapanapanabik, maminamahal, na pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga sinabi ng ating mahal na Panginoon kay Zacchaeus, nung unang nasumpungan niya ang ating pinakamamahal na Panginoon, sinabi ng ating mahal na Panginoon kay Zacchaeus, narito, sabi, narito ang dumating sa taong ito ang kaligtasan, sapagkat ito'y anak din naman ni Abraham. Paano niya ipinakita, maminamahal, yung kapanapanabik, maminamahal, na pakikinig ng salita ng Diyos at ang kapanapanabik na maglingkod sa mahal na Panginoon? Makita niyo po, maminamahal, basahin natin ng Lucas, Kapitulo 19, talatang 2 hanggang 5, talon natin ng 8 hanggang 9. Dito po sa Lucas chapter 19 verse 2 up to 5, tanong sa 8-9. At narito, isang lalaki na tinatawag sa pangalang Zacchaeus. At siya'y isang puno ng maniningil ng buwis. At siya'y mayaman. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. At hindi mangyari dahil sa maraming tao, sapagkat siya'y pandak. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy ng sikomoro upang makita siya.
sapagat siya'y magdaraan sa daang yaon. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, at siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeyo, magmadali ka, bumaba ka, sapagat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Sa 8. At si Sakeyo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibinibigay ko sa mga duka. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay sinasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay nito ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya anak din naman ni Abraham. Amen. Yan po, maminamahal, ang pinaka-signs na ikaw po, maminamahal, ay karapat-dapat na sa langit. Magkakaroon ka ng tinatawag na excitement. Magkakaroon ka ng kapanapanabik na makita ang ating malapang noon, mapaglingkuran ang ating malapang noon, katulad ni Zacchaeus, maminamahal. Si Zacchaeus po, maminamahal, isang mandarayang maniningil ng buwis. Pero nung napakinggan niya, maminamahal ang